Ako si Esteban at ang mga pilat na dala ko sa aking katawan at kaluluwa ay patunay na sa mga liblib na sulok ng Pilipinas, ang dilim ay may sariling buhay. Hindi ko pinili ang buhay na ito. Sa edad na 16, ang tanging pangarap ko lang ay makaalis sa aming baryo sa Negros, malayo sa init ng tubuan at sa amoy ng asupre mula sa kanlaon. Ngunit ang aking lolo Temyong ay may iba palang plano para sa akin. Siya ang kinikilalang anti-gero ng aming bayan. Esteban, tawag niya sa akin isang hapon. Ang pagiging anti-hero ay hindi tungkol sa pagiging matapang. Ito ay tungkol sa pagtanggap na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng iyong mga mata kundi ng iyong pananampalataya. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang medalyon. Maitim na ang tanso nito, puno ng mga ukit na Latin. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Kasama nito ang isang maliit na bote ng lana, langis na hinaluan ng mga ugat, buntot ng pagi at mga dasal na binulungan sa loob ng 40 biyernes. Noong taong 1974, sa gitna ng batas militar, ang mga tao ay takot sa dalawang bagay, sa mga sundalo at sa mga hindi tao. Isang gabi, may kumatok sa aming pinto. Isang malalaking humahangos, putikan ang mga paa at ang mga mata ay puno ng takot. Tanda, bulong ng lalaki kay Lolo. Ang asawa ko, ang bata daw sa sinapupunan niya. Parang may kumakain mula sa loob. Ang sityo nila ay 3 bundok ang layo mula sa amin. Ito ang pinakaliblib na lugar na alam ko. Walang kuryente, walang kalsada. Ang tanging liwanag lang doon ay ang mga bituin at ang mga mata ng mga nilalang na naghihintay sa dilim. Dala ang aming mga talibong, itlog na matalas at ang aking bagong medalyon. Nilakad namin ang gubat. Iba ang katahimikan ng gubat sa hating gabi. Ito ay isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat puno ay nakikinig sa iyong paghinga. Huwag kang lilingon, Esteban, bulong ni Lolo. Kahit anong marinig mo, kahit boses ko pa ang tumawag sa iyo, basta tumingin ka lang sa dinadaanan mo. Habang naglalakad kami, nakarinig ako ng tunog na tiktik. Iyon ang unang beses kong makarinig ng tiktik, kaya kinilabutan ako. Malakas ito. Sa pandinig ng ordinaryong tao, iisipin nilang malayo pa ang aswang. Pero dahil sa turo ni Lolo, alam kong nasa itaas na namin ito. Naglalaway at nakatitig na sa aming mga leeg. Pagdating namin sa dampa ng lalaki, ang amoy ay hindi ko makakalimutan. Malansang dugo at nabubulok na laman ng hayop. Ang buntis ay nakahiga sa sahig na kawayan. Ang kanyang tiyan ay gumagalaw sa paraang hindi natural. Parang may kung anong bagay sa loob na gustong kumawala o lumabas. Esteban, ihanda mo ang lana, utos ni Lolo. Habang bumubulong si Lolo ng orasyon, binuksan ko ang bote ng langis. Bigla itong kumulo sa aking kamay. Kahit malamig naman ng gabing yun,
Isa itong babala, ayon kay Lolo. Biglang, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubungang nipa. Isang mahaba, maputla at manipis na dila ang bumaba mula sa siwang ng bubong, dahan-dahang gumagapang patungo sa tiyan ng babae. Doon ko unang ginamit ang aking anting-anting. Hinawakan ko ang medalyon at binigkas. Ang unang salitang itinuro ni Lolo, "Exorcizamus te." Ang dila ay tila napaso. Mabilis itong bumalik sa itaas at narinig namin ang isang tili na tila pinagsamang hiyaw ng tao at ungol ng aso. Tumalon si Lolo sa labas ng bahay. Ang kanyang talibong ay nagliliyab sa liwanag ng buwan. Sa labas nakita-kita ko ang nilalang. Isang mandurugo, isang babaeng ang kalahati ng katawan ay naiwan sa kakahuyan, habang ang itaas na bahagi ay lumilipad gamit ang malalapad na pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya ang matandang babaeng nakita namin na nagtitinda ng luya sa paanan ng bundok kaninang hapon. "Esteban, ang asin na tabo!" sigaw ni Lolo. Kailangang mahanap ang kalahating katawan ng nilalang. Habang nilalabanan ni Lolo ang lumilipad na bahagi gamit ang kanyang orasyon at talibong, kailangan kong pasukin ang masukal na gubat para hanapin ang puno ng kasamaan. Tumakbo ako. Iyon lang ang tanging utos ng utak ko. Pero ang puso ko ay gustong bumalik sa dampa kung saan naririnig ko ang pagtatagisan ng bakal ni Lolo at ng mga kuko ng mandurugo. Ngunit alam ko ang batas ng mga antihero. Kapag ang kalaban ay nahati, ang panalo ay wala sa lakas ng bisig kundi sa bilis ng pagtuklas sa pinagmulan. Ang gubat ng negro sa hating gabi ay hindi lamang madilim. Ito ay tila may sariling hininga. Sa bawat hakbang ko sa tuyong dahon, tila may sumasabay sa aking paglalakad. Hawak ko sa kanang kamay ang bote ng lana at sa kaliwa ay ang isang supot ng asin na hinaluan ng abo ng palapa ng niyog at binasbasan noong Biyernes Santo. "Esteban, huwag kang titingin sa likod," bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko ay nanginginig. Ang langis sa bote ay hindi na lang kumukulo. Ito ay nagliliyab na sa loob. Ang kulay nito ay naging matingkad na pula. Tila ba hinihigop nito ang init ng aking palad. Ito ang nagsilbing kompas ko. Saan man tumagilid ang langis, doon ang direksyon ng hinahanap ko. Pumasok ako sa isang masukal at kumpol ng mga sagingan. Sa probinsya, ang sagingan sa gabi ay itinuturing na highway o daan ng mga elementong hindi nakikita. Ang mga dahon nito ay parang mga kamay na humahaplos sa aking balikat. Biglang, tumigil ang pag-alon ng langis. Huminto ito ng tuwid sa gitna ng bote. Sign na nandito na ako sa lugar na hinahanap ko. Huminto ako sa tapat ng isang malaking puno ng balete na napapalibutan ng mga baging na parang mga bituka ng higante.
Ang amoy ay hindi maipaliwanag. Parang amoy ng pusali na hinaluan ng malansang dugo ng baboy. Doon, sa pagitan ng dalawang malalaking ugat ng puno, nakita ko ang aking hinahanap. Ang ibabang bahagi ng katawan ng mandurugo. Mula baywang hanggang paa, nakatayo ito ng tuwid, tila naghihintay lang na bumalik ang kanyang itaas na bahagi. Ang mga binti ay puno ng mga gasgas at putik at ang mga kuko sa paa ay mahahaba at maitim. Ngunit ang pinaka nakakasuka ay ang bahaging naputol. Ang mga bituka ay nakalawit, dahan-dahang gumagalaw na tila mga uod na naghahanap ng pagkain. Nagsimula akong maduwal. Ang sikmura ko ay parang binaligtad, pero narinig ko sa malayo ang hiyaw ni Lolo. Isang hiyaw ng nasaktan. "Lolo!" Bulong ko sa sarili ko. Wala na akong oras. Inilabas ko ang supot ng asin at abo. Ayon kay Lolo, kapag nalagyan ng asin at abo ang naputol na bahagi, hindi na ito muling makakadugtong. At kapag sumapit ang madaling araw na hindi nakadugtong ang aswang, ang kanyang laman ay matutunaw na parang kandila sa ilalim ng araw. Ngunit habang papalapit ako, ang mga bituka ng nakatayong paa ay biglang lumingon sa akin. Parang naramdaman nila ang init ng aking dugo. Ang mga bituka ay humaba, tila mga latigo na pilit akong inaabot. Mabilis akong umiwas at nadapa ako sa maputik na lupa. Ang medalyon ko sa leeg ay biglang uminit. Halos mapaso na ang balat ko. Sator, Arepo, Tenet. Isinigaw ko ang orasyon habang isinasaboy ang unang dakot ng asin. Nang tumama ang asin sa sariwang laman ng naputol na baywang, parang may sumabog na apoy. Isang nakakangilong tunog ng pagkapasok. Ang narinig ko. Ang mga binti ay nagsimulang magwala, sumisipa sa hangin, tinitibag ang mga ugat ng puno ng balete. Sa kabilang dako ng gubat, narinig ko ang isang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Paparating na siya. Naramdaman niya ang pag-atake ko sa kanyang kalahating katawan. Ang langit ay tila nabiyak. Ang mandurugo na kanina ay nakikipaglaban kay Lolo ay mabilis na bumubulusok pabalik sa akin. Nakita ko ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang buhok niya ay tila mga buhay na ahas at ang kanyang mga mata ay wala ng puti. Puro itim na lang na sumasalamin sa impyerno. "Hindi mo ako mapipigil, bata." Tila boses ng libong namatay ang lumabas sa kanyang bibig. Itinaas ko ang bote ng lana. Hindi na ito langis. Ito ay naging isang banal na sandata. Binuksan ko ang takip at ibinuhos ang huling patak sa ibabang bahagi ng kanyang katawan habang isinasaboy ang buong supot ng asin. Parang sumabog ito. Isang asul na apoy ang bumalot sa mga binti. Ang mandurugo sa itaas ay sumigaw, isang hiyaw na rinig marahil hanggang sa kabilang bayan. Hindi siya makadugtong sa kanyang ibabang katawan. Ang asin ay nagsilbing pader na bakal
sa pagitan ng kanyang dalawang putol na katawan. Nang mawala ang usok, ang mandurugo ay bumagsak sa lupa. Ilang metro lang ang layo sa akin. Hindi na siya makalipad. Ang kanyang mga pakpak ay luray-luray na. Unti-unti, ang kanyang anyo ay nagbago. Ang halimaw ay naging isang matandang babae. Ang matandang babaeng nakita namin sa paanan ng bundok. Hingal na hingal ako. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin habang hawak ang medalyon. Dumating si Lolo. Duguan ang balikat niya, pero nakatayo pa rin ng tuwid. Tapusin mo na, Esteban, sabi ni Lolo. Ito ang huling tungkulin ng isang antigero, ang magbigay ng kapayapaan sa mga kaluluwang ibinenta ang sarili sa dilim. Tumingin ako sa matanda. Ang kanyang mga mata ay naging tao muli sa huling pagkakataon. Patawad ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Doon ko nalaman ang isang masakit na katotohanan. Ang matandang ito ay hindi naging aswang dahil gusto niya. Noong panahon ng hapon, ang kanyang buong pamilya ay pinatay sa harap niya. Sa sobrang galit at pagnanais na makaganti, tumanggap siya ng itlog mula sa isang matandang mangkukulam. Ang kanyang trauma ang naging pinto para siya maging isang mandurugo. Habang nililibing namin ang labi ng matanda sa ilalim ng balete upang hindi na muling makuha ng kung sino man ang kanyang sumpa, nakarinig kami ng mga truck ng militar sa di kalayuan. Lolo, ang mga sundalo, bulong ko. Hayaan mo sila, Esteban, sagot ni Lolo. Ang mga sundalo ay naglilinis ng mga rebelde sa itaas, habang tayo ay naglilinis ng mga demonyo sa ilalim. Parehong madugo, pero kung hindi natin gagawin ito, sino pa? Naisip ko, sa panahong ito ng batas militar, maraming tao ang naglalaho. Ang ilan ay kinuha ng gobyerno, ang ilan ay kinuha ng mga rebelde. Pero marami rin ang kinuha ng mga nilalang na tulad nito. Mga nilalang na nagtatago sa anino ng kaguluhan